tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Magandang gabi sa inyong lahat. Higit sa 400 katao ang inaresto sa bansang France matapos maging marahas ang pagdiriwang ng tagumpay ng Paris Saint-Germain sa prestihiyosong Champions League. Ang masayang selebrasyon ay mabilis na nauwi sa matinding gulo at sagupaan sa pagitan ng mga tagahanga ng football at ng mga otoridad sa iba't ibang bahagi ng bansa. Agad na umaksyon ang mga pulis upang pigilan ang lumalalang kaguluhan. Nagsimula ang lahat ng talunin ng Paris Saint-Germain o PSG ang koponan ng Arsenal sa pamamagitan ng isang napakadramang penalty shootout sa final ng Champions League. Ang makasaysayang panalong ito ang nagbunsod sa libu-libong taga-suporta na lumabas sa mga lansangan ng Paris. Subalit ang dapat sana ay mapayapang pagdiriwang ng kampeonato ay mabilis na naging isang magulong eksena na kinatampukan ng karahasan at paninira. Dahil sa banta ng posibleng kaguluhan, libu-libong puwersa ng kapulisan ang maagang ipinakalat sa buong kabisera ng Paris upang magbantay. Layunin nitong mapanatili ang kaayusan at pigilan ng anumang tangka ng pagnanakaw o paninira sa mga pampublikong lugar. Gayunpaman, nahirapan pa rin ang mga awtoridad na kontrolin ang dagsa ng mga tao na tila nawalan ng disiplina dahil sa labis na kagalakan sa nakamit nilang tagumpay. Naapektuhan at nabulabog din ng husto ang sistema ng pampublikong transportasyon sa Paris dahil sa naganap na insidente. Maraming biyahe ng bus, tren at mga serbisyong riles ang pansamantalang itinigil o nakaranas ng matinding pagkaantala upang matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero. Maraming mamamayan ang na-stranded sa kalsada habang pilit na iniiwasan ng mga lugar kung saan nagaganap ang mga marahas na komprontasyon. Sa gitna ng kaguluhan, nagpakawala ng mga bawal na paputok at flares ang ilang grupo ng mga ralyesta sa kalsada. Ilang opisyal ng pulisya ang direktang tinarget at nasugatan sa kasagsagan ng labanan. Ang mga kalsada ay napuno ng usok at ingay habang ang magkabilang panig ay nagkasagupa. Ginamit ng mga pasaway na taga-suporta ang mga paputok ng armas laban sa mga otoridad na nagpapatupad lamang ng batas sa lungsod. Upang tuluyang mabuwag ang marahas na kumpol ng mga tao sa sentro ng lungsod, napilitan ang mga pulis na gumamit ng tear gas laban sa kanila. Ang marahas na hakbang na ito ay naging huling opsyon ng mga otoridad upang maibalik ang kontrol sa mga pangunahing daan. Maraming mga residente at bystanders ang nabulabog at nakaramdam ng hirap sa paghinga dahil sa makapal na usok na kumalat sa buong paligid ng lungsod ng Paris. Hindi ito ang unang pagkakataon na nauwi sa karahasan ng selebrasyon ng PSG. Noong nakaraang taon nang makuha ng koponan ang parehong tropeyo, nagkaroon din ng matinding kaguluhan na nagresulta pa sa pagkamatay ng ilang individual. Ang madilim na kasaysayang ito ang naging dahilan kung baka mas naging alerto at agresibo ang gobyerno ng France sa pagkakataong ito upang maiwasan ang pag-ulit ng ganoong uri ng trahedya. Ayon kay Interior Minister Laurent Nunez, mas naging handa ang mga otoridad ngayon kumpara noong nakaraang taon. Ipinatupad nila ang isang napakatatag at solidong sistema ng seguridad upang harapin ang anumang banta ng kaguluhan. Binigyang diin niya na kung hindi dahil sa maagang paghahanda at mabilis na pag-aksyon ng kapulisan, posibleng mas masahol pa ang naging pinsala at bilang ng mga nasaktan sa gabi ng laro. Ang sikat na Champs-Élysées sa Paris ay agad na napuno ng libu-libong taga-suporta matapos ang huling sipat sa penalty shootout. Ang makasaysayang abenida ay naging saksi sa dambuhalang selebrasyon na mabilis ding nabahiran ng kaguluhan. Ang mga awitin ng tagumpay ay napalitan ng mga sigaw ng galit nang magsimulang maging agresibo ang ilang grupo at maghagis ng mga matitigas na bagay sa kalsada laban sa mga pulis. Sa mga bidyong kumalat sa social media, makikita ang mga nasusunog na dekuryenteng bisikleta sa gitna ng daan habang nagbubunyi ang mga tao. May mga kuha rin kung saan sinisira ng mga nagwawalang tao ang mga salamin ng mga establisimento at tindahan. Ang mga eksenang ito ay nagdulot ng pangamba sa mga lokal na negosyante na umaasang magiging mapayapa ang gabi upang kumita, ngunit pinsala at takot ang kanilang hinarap. Bago pa man magsimula ang aktwal na laban, may mga ulat na ng gulo sa labas ng stadium ng Parc des Princes. Dito nagtipo ng maraming tagahanga upang manood sa mga dambuhalang screen na inihanda ng pamahalaan. Nang magkaigtingan, nagkaroon ng paunang sagupaan sa pagitan ng mga pulis at ng mga mabilis uminit ang ulong taga-suporta na nagpakita na ng maagang senyales ng hindi maiwasang kaguluhan sa pagtatapos ng gabi.
Kinumpirma ng mga awtoridad na may 6 na sasakyan, 2 establishmento at isang hintuan ng bus ang dumanas ng matinding pinsala dahil sa kaguluhan. Ang mga ari-ariang pampubliko at pribado ay walang awang sinira ng mga mapang-abusong individual. Ang pinsalang ito ay patunay lamang na ang simpleng laro ng football ay ginawang dahilan ng ilan upang magasik ng anarkya at sumira sa ari-arian ng ibang tao. Sa opisyal na ulat na inilabas nitong linggo ng umaga, umabot sa 416 na individual ang kabuang bilang ng mga inaresto sa bansa. Sa bilang na ito, 280 ay nagmula mismo sa lungsod ng Paris. Ang malaking bilang ng mga nadakip ay nagpapakita ng lawak ng naging operasyon ng kapulisan upang linisin ang mga kalsada mula sa mga nanggugulo at ibalik ang kapayapaan sa lalong madaling panahon. Inihayag din ni Interior Minister Laurent Nunez na 7 opisyal ng kapulisan ang nagtamo ng mga sugat habang ginagampanan ang kanilang tungkulin sa kalsada. Kinundena niya ang marahas na pag-ataking ito sa mga nagpapatupad ng batas. Ayon sa kaniya, ang pananakit sa mga pulis na nagbabantay lamang para sa kaligtasan ng publiko ay isang gawaing hindi kailanman hahayaang makaligtas sa ilalim ng kanilang umiiral na batas. Tinawag ni Nunez na ganap na hindi katanggap-tanggap ang naganap na kaguluhan at naging marahas na pag-uugali ng ilang mga tagahanga. Sinabi niya na ang tagumpay sa palakasan ay dapat ipagdiwang ng may respeto at hindi sa pamamagitan ng paninira at pananakit. Tiniyak niya na haharapin ng mga naarestong individual ang kaukulang parusa at pananagutan sa harap ng korte sa mga susunod na araw upang magsilbing aral. Umani rin ng matinding reaksyong politikal ang insidente sa bansa. Si Marine Le Pen, ang kilalang pinuno ng makakanang partido sa France, ay nagpahayag ng kaniyang pagkadismaya sa pamamagitan ng social media platform na X. Ayon sa kaniya, ang ganitong uri ng kaguluhan matapos ang isang sporting event ay tila nagiging natatanging kultura na lamang ng bansa na dapat nang mabilisang matuldukan ng pamahalaan. Sa kanyang post, sinabi ni Le Pen na sa France lamang umano nangyayari na ang tagumpay ng isang club sa football ay nagiging mitsa ng malawakang kaguluhan. Idinagdag pa niya na nakalulungkot na ang mga mamamayan ay napipilitang magkulong sa kanilang mga tahanan sa gabi ng tagumpay upang maiwasan lamang na maging biktima ng karahasan sa kalsada, isang sitwasyong hindi aniya normal para sa isang sibilisadong bansa. Ang pahayag na ito ni Le Pen ay muling nagpainit sa debate ukol sa seguridad at integrasyon sa buong France. Maraming sektor ang sumasang-ayon na kailangan ng mas mahigpit na batas laban sa mga hooligan sa football, habang ang iba naman ay nanawagan ng mas malalim na pagsusuri sa ugat ng galit ng mga kabataan na madalas sumasali sa ganitong uri ng kaguluhan tuwing may malalaking kaganapan sa bansa sa pangkalahatan. Sa kabila ng naganap na kaguluhan, tuloy pa rin ang nakatakdang victory parade ng koponan ng PSG ngayong linggo ng hapon. Kasama sa aktibidad ang pagparada ng mga manlalaro sa Champ de Mars na matatagpuan mismo sa tabi ng tanyag na Eiffel Tower. Inaasahan pa ring dagsain nito ng libu-libong tapat na tagahanga na nagnanais na makita ang kanilang mga idolo at ang gintong tropeyo na kanilang pinaghirapang makuha. Matapos ang parada, nakatakda ring tanggapin ni French President Emmanuel Macron ang koponan sa isang espesyal na reception sa palasyo. Ang hakbang na ito ay nagpapakita ng pagkilala ng pamahalaan sa karangalang hatid ng koponan sa kabila ng anino ng karahasang naganap kagabi sa mga kalsada. Muli, ako po ang inyong news anchor na nag-uulat para sa pinakahuling balita sa buong mundo dito sa ating himpilan ngayon.